Noong 1939, ginulat ng Germany ang daigdig nang ipakilala nito ang isang bagong uri ng digmaang magpapaluhod sa halos buong Europa. Sa loob lamang ng ilang linggo, iginupo ng walang patid na marcha ng mga German ang mga republika at kaharian sa Europa sa isang malakidlat na opensibang hindi nila mapigilan. Ang Poland, bumagsak sa loob lamang ng 4 na linggo. Ang France, ang pinakamalakas na bansa sa mainland Europe, ay bumagsak sa loob lamang ng 6 na linggo. Ang mga bansang Denmark, Norway, Netherlands at Belgium ay mabilis ding pinunit ng German forces na parabang papel. Sa mata ng mga manonood, tila unstoppable ang makinarya ng digmaan ng Germany. Kaya naman sa episode dating ito, ating sasagutin ang katanungang, gaano nga ba talaga kalakas ang Germany noong World War II? Pag-uusapan natin sa videong ito ang kanilang infantry, ang maalamat na Panzer tank, ang makapangyarihang Luftwaffe, ang kinatatakutan nilang Navy at U-boat, ang kanilang mga artillery, at ang bagong paraan ng digmaan na kanilang ipinakilala sa mundo. Sa kabuuan ng World War II, humigit kumulang 13 milyon na sundalo ang nagsilbi sa German forces. Sa peak ng kanilang kapangyarihan, ang Germany ay may tinatayang 300 infantry division na nakakalat sa iba't ibang battlefield sa Europa at Africa. Ang isang tipikal na German infantry division ay may humigit kumulang 15 hanggang 17,000 na mga sundalo. Sa simula ng digmaan, nakilala ang mga sundalong German dahil sa kanilang disiplina at training. Bago sila ipadala sa front, ang isang karaniwang German soldier ay dumadaan sa isang mahigpit na basic training na tumatagal ng maraming buwan. Dito, tinuturuan sila ng matinding physical conditioning, weapons proficiency, field tactics at maneuver, camouflage, at higit sa lahat, unit coordination. Napakalaki ng pagpapahalaga ng German High Command sa small unit tactics. Ang bawat squad ay sinasanay na gumalaw ng mabilis, coordinated, kung saan ang bawat isa ay mayroong malinaw na papel sa labanan. Ang kanilang pangunahing armas ay ang Kar 98K bolt action rifle, isang reliable at napakatumpak na rifle. Bagamat mabagal ang pagpapaputok nito, tinapatan naman ito ng pagiging asintado at reliable ng armas na ito na siguradong hindi masisira sa gitna ng labanan. Gayunpaman, ang tunay na sentro ng lakas ng German infantry ng digmaan ay ang kanilang mga machine gun. Ang MG-34 at ang MG-42 ay ilan sa mga pinaka-nakatatakot na armas ng Germany noong World War II. Ang mga machine gun na ito ay mayroong firing rate na aabot ng 1,200 rounds per minute. Dahil dito, tinawag ito ng mga sundalong Allied bilang German's Bazzo dahil sa nililikha nitong kakaibang tunog kapag pinapaputok. Ang napakabilis na firing rate nito ay kayang katayin ng isang buong squad ng mga kalaban ng mabilisan. Kaya naman, ang simpleng tunog nito sa battlefield ay sapat na para payukuin at paatrasin ang mga sundalo ng kalaban. Batay sa kanilang unit tactics, ang machine gun ang sentro ng buong unit. Ang mga sundalo ay nagsisilbing taga-suporta ng machine gun, nagdadala ng bala, nagbibigay ng proteksyon at tumutulong sa pagmaneuver ng machine gun team. Kabaligtaran ito sa maraming bansa kung saan ang rifleman ang tunay na armas, samantala ang machine gun naman ay pansuporta lamang sa mga sundalong ito. Sa simula ng digmaan, nakilala ang German soldier sa kanilang kumpletong field equipment na dinisenyo para sa isang mahabang operasyon. Karaniwang suot ng isang German infantry ang Stahlhelm, ang iconic na steel helmet ng Germany na nagbibigay ng mas magandang proteksyon kumpara sa mga helmet ng ibang bansa ng panahong ito. Nagsusuot din ang kanilang army unit ng gray field uniform na tineternohan ng makapal na greatcoat para sa matinding lamig lalo na sa Eastern Front kung saan ang temperatura ay bumababa ng lampas -20 degrees Celsius. Kasama rin sa kanilang personal equipment ang mga ammo pouches para sa bala ng kanilang rifle, gas mask canister na nakasabit sa gilid ng katawan, bread bag para sa kanilang pagkain at personal na gamit, kantin para sa inuming tubig, entrenching tool o mahaba na pala para sa paghuhukay,
at iba't ibang mga field gear na kinakailangan sa isang matagalang operasyon. Ang mga kagamitan na ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga sa German Army ang preparedness ng bawat sundalo sa field, kung saan ang bawat sundalong ito ay may kakayahang mamuhay at lumaban sa mahabang panahon nang wala masyadong suporta. Napakahalaga sa isang bansa na manatiling malusog ang mga sundalo at mamamayan nito sa panahon man ng digmaan o kapayapaan. Kaya naman, napakahalaga na bantayan natin ang ating nutrisyon. Para sa isang taong laging nag-iisip, nagsusulat at nagsasaliksik tulad ko, mahalaga na magkaroon tayo ng malakas sa pangangatawan. Kaya naman, gumagamit ako ng Nitrotech Whey Protein. Bawat scoop nito ay merong 30 grams of high quality protein na tumutulong sa mas malakas na muscle development at recovery pagkatapos ng training. Kung nagbubuhat kayo, nagbabike o nagtitrain para lumakas, malaking tulong ito para ma-repair at ma-build ang muscle ninyo. At bonus pa, masarap ang flavor nito kaya hindi nakasasawa inumin. Kung gusto nyo itong subukan, check nyo na ang ating product showcase. Mas malakas ang katawan, mas malinaw ang pag-iisip. Tara, balik na tayo sa ating episode. Isa sa pinaka-iconic na simbolo ng lakas ng Germany noong World War II ay ang kanilang mga Panzer tank. Sa kabuuan ng digmaan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 46,000 tanks at assault gun. Mas kaunti ito kumpara sa kanilang mga kalaban tulad ng Soviet Union na nakagawa ng 100,000 tank at United States na nakagawa naman ng 88,000 tanks. Sa kabila ng mas maraming bilang, marami sa mga eksperto na nagsasabing ang mga tangkeng German at kanilang crew ay lamang sa teknikal na kakayahan at doktrina lalo na sa simula ng digmaan. Kabilang sa mga pangunahing German tanks ay ang Panzer III. Ito ang pangunahing battle tank ng Germany sa early war period tulad ng kampanya sa Poland at France. Meron itong top speed na humigit kumulang 40 km per hour, armor na may kapal na 15 hanggang 50 mm. Armado rin ito ng 37mm gun na kinalaunan ay pinalitan ng 50mm cannon. Ang operational range ng tangking ito ay humigit kumulang 165 km sa isang full tank. Sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 5,700 units ng Panzer III. Sumunod naman ay ang Panzer IV, ang pinaka-importanteng tangke ng Germany ng buong digmaan. May top speed ito na humigit kumulang 38 km per hour, armor na umaabot ng 80mm at armado ng 75mm cannon na kayang makipaglaban sa karamihan ng mga tangking allied. Ang operational range nito sa isang full tank ay humigit kumulang 200 km. Sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 8,500 hanggang 9,000 unit ng tangking ito. Ipinakilala naman sa mundo noong 1943 ang Panzer V o mas kilala bilang Panther tank bilang tugon sa makapangyarihang Soviet T-34. Meron itong top speed na humigit kumulang 55 km per hour, slope armor na umaabot ng 80mm sa harapan, at armas na 75mm high velocity gun na kayang tumagos sa karamihan ng mga tangking allied mula sa malalayong distansya. Ang operational range ito ay umaabot ng 250 km sa isang full tank. Sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 6,000 Panther tanks. At syempre, ang pinakakinatatakutang tangke ng World War II, ang Tiger I. Ang Tiger tank ay mayroong makapal na armor na umaabot ng 100mm. Meron din itong top speed na humigit kumulang 45 km per hour at armado ng kinatatakutang 88mm cannon. Dahil sa lakas ng kanyon na ito, kaya nitong wasakin ang anumang allied tank sa isang tirahan lamang mula sa distansyang aabot ng 1 hanggang 2 kilometro. Ang operational range ito ay humigit kumulang 195 kilometers at sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng 1,300 Tiger tanks. Sa katunayan, napakatindi ng reputasyon ng tangking ito kung saan kung merong report na merong tangking Tiger sa isang lugar, kadalasang iniiwasan ito ng mga sundalong Amerikano. Sa simula ng World War II, isa sa pinakamalakas na air force sa mundo ay ang Luftwaffe ng Germany. Hindi lamang ito isang malaking air force, ito ay mahusay, organisado,
at bahagi mismo ng Blitzkrieg strategy ng Germany. Ang pangunahing fighter aircraft ng Germany ay ang Messerschmitt Bf-109. Ito ang gulugod ng Luftwaffe sa buong digmaan. Ang Bf-109 ay mayroong top speed na humigit kumulang 640 km per hour at kayang lumipad sa altitude na mahigit 11,000 meters. Armado ng machine gun at 20mm cannon, kayang makipagsabayan ng Bf-109 sa karamihan ng mga Allied fighters ng unang bahagi ng digmaan. Sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 33,000 Bf-109 fighter, kaya naman kinilala ito bilang isa sa pinaka-produce na fighter aircraft sa kasaysayan. Pagdating ng kalagitnaan ng digmaan, ipinakilala ng Germany ang isang mas modernong fighter. Ito ang Focke-Wulf FW-190. Ang eroplanong ito ay kilala sa malakas nitong engine, mabigat na armas at mahusay na maneuverability. Meron itong top speed na humigit kumulang 650 km per hour at armado ng kombinasyon ng machine gun at 20mm cannon na nagbibigay dito ng napakalakas na firepower laban sa mga Allied fighter at bomber. Sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 20,000 unit ng eroplanong ito. Gayunpaman, kung mayroong eroplano na naging simbolo hindi lamang ng Blitzkrieg, kundi ng buong Germany noong World War II, ito ang Junker Ju-87 Stuka. Ang Stuka dive bomber ay dinisenyo para sa napakatumpak na pag-atake sa mga target sa kalupaan, tulad na lamang ng mga tangke, artillery, tulay at iba't ibang mga defensive position. Ang mga dive bombers na ito ay sumisisid ng halos vertical pababa ng napakabilis. Kaya naman, ang mga sumubok nito na hindi trained Stuka diver ay kadalasang hinihimatay. Ang dive bomber na ito ay mayroong top speed na humigit kumulang 390 km per hour at kayang magdala ng mga bomba na umaabot ng 500 hanggang 1,000 kg. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakakilala sa Stuka ay ang dala nitong Jericho trumpet, isang siren na nakakabit sa ilong ng eroplano. Kapag sumisid pababa ang Stuka para bombahin ang target, tumutunog ang sirenang ito, isang matinis at nakatatakot na tunog na nagdudulot ng matinding psychological terror sa mga sundalo sa baba. Para sa maraming sundalo sa Poland, France at Eastern Front, ang tunog ng Stuka ay simbolo ng paparating na pagkawasak. Sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 6,500 Stuka dive bomber. Sa huling bahagi ng digmaan, ipinakilala ng Germany ang isang teknolohiyang nauna sa panahong ito. Ito ang Messerschmitt Me-262, ang pinakaunang operational jet fighter sa kasaysayan ng mundo. Hindi ito gumagamit ng propeller, kundi ng jet engine. Ang Me-262 ay kayang umabot sa bilis na 870 km per hour, halos 200 km per hour na mas mabilis kaysa sa karamihan ng Allied fighters ng panahong ito. Ang Me-262 ay armado ng 4 na 30mm cannon na kayang pabagsakin ng isang bomber sa loob lamang ng ilang tama. Sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 1,400 Me-262 jet, ngunit kakaunti lamang ang aktwal na nakalaban dahil sa kakulangan ng fuel, trained pilot at pambobomba ng Allied forces sa mga pabrika ng Germany. Ayon sa ilang mga eksperto, kung naiproduce lamang ng mas maaga ang Me-262 at sa mas malaking bilang, maaaring naging mas mahirap ang laban pa sa mga Allied Air Forces. Bukod sa mga fighter at dive bomber, ang Luftwaffe ay meron ding mga medium bombers na kanilang ginamit sa malalakihang bombing campaign sa Europa. Kabilang dito ang Heinkel 111, isang twin-engine bomber na may top speed na humigit kumulang 440 km per hour na kayang magdala ng humigit kumulang 2,000 kg ng bomba. Sumunod naman ay ang Junkers 88, isa sa mga pinaka-versatile na aircraft ng Germany. Ginamit ito bilang bomber, dive bomber, night fighter at maging reconnaissance aircraft ng mga German. Meron itong top speed na humigit kumulang 470 km per hour. Kasunod nito ay ang Dornier 17 na kilala bilang Flying Pencil dahil sa manipis nitong fuselage. Isa ito sa pangunahing bombers ng Germany noong early war.
Ang mga bombers na ito ay ginamit sa malalakihang bombing campaign ng Germany, kabilang na ang Battle of Britain kung saan sinubukan ng Luftwaffe na sirain ang kanilang industriya at Air Force. Ayon sa maraming historian, ang artillery ang tunay na killer ng World War II. Maraming sundalo ang namamatay, hindi dahil sa rifle o machine gun fire, kundi sa artillery bombardment ng magkabilang panig. Ang Germany ay merong libo-libong artillery pieces tulad ng 105mm howitzer at 150mm heavy artillery. Sa kabuuan ng digmaan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 20,000 105mm howitzer at libo-libong heavy artillery gun. Sa kabila ng lahat ng ito, meron silang nag-iisang armas na tila ba naging isang alamat. Ito ang 88mm flak gun, isa sa pinaka-versatile na weapon ng digmaan. Orihinal itong dinisenyo bilang anti-aircraft gun upang pabagsakin ang mga eroplano sa mataas na altitude. Meron itong effective range na aabot ng 8 hanggang 10 kilometro laban sa mga aircraft. Gayunpaman, napansin ng mga German commander na dahil napakalakas nito, pwede rin itong gamitin laban sa mga armored target ng Allied Forces. Dahil sa napakataas na velocity ng bala nito, kaya nitong tumagos sa makapal na armor ng mga tangke mula sa malalayong distansya. Sa battlefield, ginamit ito bilang anti-tank gun na labis na kinatakutan ng parehong Allied at Soviet forces. Kinalaunan, idinikit naman ito sa Tiger tank para maging main gun nito. Sa kabuuan ng digmaan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 21,088mm gun. Para sa maraming Allied tank crew, ang 88mm ay ang kanilang pinakakinatatakutang armas ng digmaan. Bukod sa ME-262, ang pinakaunang jet fighter sa kasaysayan, ang Germany din ang nagpakilala ng mga pinakaunang missile artillery sa mundo. Ito ang tinatawag na V-weapon. Ang V-1 flying bomb ay ang pinakaunang cruise missile sa kasaysayan ng mundo. Meron itong range na humigit kumulang 250 kilometers at kayang magdala ng 850 kg ng explosive warhead. Lumilipad ito ng humigit kumulang 640 km per hour gamit ang isang jet propulsion engine. Sa kabuuan, nakagawa ang Germany ng mahigit 30,000 V-1 missile na ginamit upang bombahin ang mga lungsod tulad ng London at Antwerp. Ngunit ang sumunod nilang V-weapon ay mas mabilis, mas advanced at mas nakatatakot. Ito ang V2 rocket, ang unang ballistic missile sa kasaysayan. Ang V2 ay kayang lumipad ng higit 5,000 km per hour, 4 na beses na mas mabilis sa tunog. Kaya rin itong lumipad hanggang sa kalawakan sa taas na 80 hanggang 90 kilometers at merong range na humigit kumulang 320 kilometers naman. Kaya nitong magdala ng 1,000 kg ng explosive warhead. Ito ang perpektong terror weapon ng mga German kung saan tumatama ito sa mga target sa Great Britain nang walang senyales. Dahil sa sobrang bilis nito at kakayahan itong makalipad hanggang outer space, imposible itong harangin o pabagsakin man lang ng mga air defenses. Sa kabuuan, nakapagpalipad ang Germany ng humigit kumulang 3,000 V2 rocket laban sa mga Allied cities. Bagamat hindi ito sapat para mabago ang takbo ng digmaan, ang teknolohiyang ginamit sa V2 rocket ang naging pundasyon ng modern missile technology. Makalipas ang digmaan, marami sa mga scientists na nagtrabaho sa programang ito, tulad na lamang ni Wernher von Braun, ay kinuha ng United States at Soviet Union at pinagtrabaho sa kanilang mga missile at space program. Ang teknolohiyang ito ay kinalauna naging pundasyon ng mga ballistic missile, modern rocket at maging space exploration sa panahong ito. Ngayong tapos na nating pag-usapan ang mga armas ng Germany sa kalupaan, ating pag-usapan naman ang kanilang paraan ng paikidigma. Ito ang tinatawag na Blitzkrieg o Lightning War. Hindi ito simpleng brute force. Ito ay isang paraan ng digmaan na nakabase sa bilis, koordinasyon at sorpresa. Sa Blitzkrieg, sabay-sabay na kumikilos ang iba't ibang sangay ng military ng Germany. Una, sisirain ng airstrikes at artillery
ang mga pangunahing depensa ng kalaban. Pagkatapos silang palambutin ang depensa ng mga ito, mabilis na aabante ang Panzer tank upang butasin ang kanilang linya ng depensa. Kapag nabutas na ang depensa ng kalaban, hindi pa rin tumitigil ang mga German tank sa pag-abante. Sa halip, diretso silang papasok sa likod ng kalaban upang palibutan ang buong hukbo. Kasunod ng kanilang mga tangke ay ang kanilang mga mechanized infantry, mga sundalong nakasakay sa truck upang mabilisang isecure ang posisyon at linisin ang mga natitirang kalaban. Kapag napalibutan na ang isang army, mapuputol na ang kanilang supply line, komunikasyon at reinforcement. Sa ganitong sitwasyon, kadalasang napipilitan na ang kalaban na sumuko. Napaka-epektibo ng blitzkrieg sa mga unang taon ng digmaan. Noong 1939, ang Poland ay bumagsak sa loob lamang ng 4 na linggo. Nang sumunod na taon, ang Denmark ay nasakop lamang sa loob ng 1 araw, habang ang Norway ay bumagsak sa loob lamang ng ilang linggong matinding labanan. Kasunod nito ang Netherlands at Belgium na natalo sa loob lamang ng 3 linggo. At ang pinaka-nakagugulat sa buong mundo, ang makapangyarihang France, ang bansang tumapat sa Germany noong World War I, ay bumagsak sa loob lamang ng 6 na linggo. Sa loob lamang ng maikling panahon, nasakop ng Germany ang malaking bahagi ng Western Europe. Kung meron mang kahinaan ang military ng Germany noong World War II, ito ay ang kanilang navy. Ang Kriegsmarine ay hindi kasing laki o kasing lakas ng British Royal Navy na matagal nang pinaghaharian ng karagatan. Dahil dito, alam ng Germany na mahirap silang manalo sa isang direktang labanan laban sa mga British. Gayunpaman, meron pa ring ilang iconic surface warship ang mga German. Kabilang na rito ang battleship na Bismarck at Tirpitz, dalawa sa pinakamalalakas na battleship ng kanilang panahon. Noong 1941, sa kanyang unang operasyon, pinalubog ng Bismarck ang British battlecruiser na HMS Hood, isa sa mga pinaka-prestigious na barko ng Royal Navy. Gayunpaman, mabilis na gumanti ang mga British at pinalibutan ng Bismarck at pinalubog sa Northern Atlantic. Sa paglubog ng kanilang malalakas na battleship, napagtanto ng mga German na hindi nila kayang tapatan ang mga British sa isang direktang labanan. Kaya naman, nagbago sila ng kanilang estratehiya. Gumamit sila ng mga tinatawag natin na U-boats o mga submarine. Sa kabuuan ng digmaan, nakagawa ang Germany ng humigit kumulang 1,150 U-boat. Ang mga submarinong ito ang naging pangunahing sandata ng Germany sa Battle of Atlantic. Ang Great Britain ay isang island nation na lubhang umaasa sa imported product tulad ng pagkain, langis, bakal at mga materyales para sa kanilang industriya at militar. Kung mapuputol ang mga supply na ito, tiyak na babagsak ang kanilang bansa dahil sa economic collapse at kawalan ng kakayahan na lumaban. Upang isagawa ito, inilunsad ng Germany ang isang malawakang submarine campaign laban sa mga Allied ship ng Allied forces na tumatawid ng Atlantic Ocean. Dito, ginamit ng mga German submarine ang tinatawag na Wolfpack Tactics. Sa paraang ito, maraming U-boats ang sabay-sabay na nagtatago sa karagatan habang naghihintay ng mga supply convoy mula sa Amerika. Kapag may nakita silang target, tatawag sila ng reinforcement gamit ang radio communication. Pagkatapos, sabay-sabay silang aatake, kadalasan sa gabi mula sa iba't ibang direksyon. Ang taktikang ito ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa Allied shipping. Sa kabuuan ng digmaan, mahigit 3,500 Allied merchant ships ang napalubog ng mga German U-boat at milyon-milyong tonelada ng supply ang nawala sa ilalim ng Atlantic Ocean. Noong 1942, umabot na sa punto na muntik nang bumagsak ang Great Britain dahil nauubusan na sila ng pagkain, gasolina at armas. Kaya naman, ang Battle of the Atlantic ang naging isa sa pinakamahaba at pinakamahalagang labanan ng World War II kung saan sinubok at naging matagumpay ang Allied forces sa paghunting sa mga German U-boat sa Atlantic Ocean. Kung titingnan natin sa papel,
Ang Germany noong World War II ay isa sa pinakamakapangyarihang militar sa kasaysayan. Meron silang mahusay na infantry, makabagong mga tangke, makapangyarihang air force, nakatatakot na U-boat at napakamodernong artillery. Pero bakit nga ba sila natalo sa digmaan? Isang bagay lamang, industrial power. Ang pinagsamang United States at Soviet Union ay mayroong mas malaking populasyon, mas maraming resources at napakalakas na industriya. Kung ang Germany ay kayang gumawa ng libo-libong tangke, eroplano at artillery, ang kanilang mga kalaban ay gumagawa ng 10,000 libo. Habang ang Germany ay nagtatayo ng mga pabrika, ang Allied Powers ay gumagawa ng mas marami pa. Sa huli, ang katanungan ng digmaan ay hindi nasasagot kung sino nga bang merong malakas na armas, kundi sino ang may pinakamarami at kayang suportahan ito ng tuloy-tuloy. Naghahanap ka pa ba ng episode kagaya nito? Kung oo, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa lakas ng United States noong World War II. Sa susunod nating episode, ating itutuloy ang ating serye ng mga military powers noong World War II. Dadako na tayo pasilangan patungo sa lupain ng Imperial Japan. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating channel ng mga maaangas na mahilig sa kasaysayan.